Ganap sa Senado kahapon, mga minority nag-walk out. ICC judges convicted by the Russian court. PBM sumubsob ang record. Oh my goodness. Good day everyone. Ako ang Yubaday Fly PH. Nandito tayo para mag-comment at mag-react at magbigay ng opinion sa mga issue ng lipunan. Nag-vlog tayo dahil bias ang media. ICC judges convicted by Russian court sentenced up to 15 years imprisonment for violation of unlawful execution of citizen. Ayon na nga mga kabaday, no, hinatulan na ng Russian court ang mga judges ng ICC. Isa lang talaga ang masasabi ko dito sa ICC, buti nga sa inyo. Buti nga. Buti nga. Buti nga. Alam nyo, wala naman talaga sa hulog itong ICC. Mantakin nyo, ang tanda na ni Tata Digong, mga 81 or 82, na himatay na nga siya sa loob ng ICC. Hindi pa nila mapabigyan ang interim release ni Tatay Digong. Ayan, karma is waving. This ICC, mga kabaday, is a kangaroo court. No? Nagagamit ito sa politika. Yung mga politiko naman, weaponize yung ICC para sa kalaban nila, kagaya ng nangyayari dito sa Pilipinas, nagkagulo-gulo na. Pisting ICC na yan. Nalagot na ko. But you know what? Sa Russia, Putin is very lucky sa mga netizen nito, no? Kasi hindi sila pumayag. Hindi sila pumayag, mga kabaday, na mahibasok o makapasok ang ICC sa kanilang bansa laban sa kanila. And this must happen in our country, mga kabaday. Pero ano nangyari ngayon? Kabaliktaran. At mga kabaday, dito naman tayo sa good side. Syempre, masaya tayo dito sa move ng Russia. At sa tingin ko, lalong hihina itong ICC. Konti na nga lang yung membro. What if lang, mga kabaday, no? Magkasundo ang Netherlands at Russia. Pwede ba yun? Tapos magkasundo ang Russia sa Netherlands na kung pwede maaresto ang ICC. Kasi tandaan natin, mga kabanday, ang ICC ay hindi bansa. Ayan. Konti na nga lang yung miyembro ng ICC kasi nag-alisan na yung ibang miyembro nito dahil nakikita nila na pinopolitika. Sana lang talaga, mga baday, no, na mahinto na itong ICC dahil ginagamit talaga ni Bongbong Marcos itong ICC para sa mga kalaban niyan talaga yung totoo. At ngayon na nga, BBM. Low record, negative 15 ang trust rating. Oh my goodness. Mahiya ka naman, BBM, bumaba ka na lang. Hindi ka pa ba nahiya sa mga Pilipino? Kahit anong propaganda nyo sa mainstream media, kahit anong takip nyo yan kay BBM, wala. Hindi na maniniwala ang taong bayan sa inyo. Alam na ng taong bayan kung gaano kagarapal, kung gaano kapalpak ang administrasyon ni BBM. Takin nyo, bumaha, tapos kamot ulo. Anong gagawin natin? Kamot ulo, sabay kamot ulo. Tapos may sunog. Ganun talaga yan. Ay, naku. Pero mga kababayan, wala tayong aasahan ni Bongbong Marcos. Hindi talaga yan siya bababa kahit anong panawagan natin na bababa na siya. Hindi talaga yan siya bababa. At ito naman mga alipores niya sa Senado, nag-walk out kahapon. Hoy, yakin yan. Ayun na nga, mga kabaday, nung May 11 pala may panukala si Senator Marcoleta na gusto niya amendahan ang sa rules na ilagay sa rules ba, kumbaga ilagay nila sa rules na kung pwede na gamitin ang mga Zoom, mga ganyan-ganyan para magamit ng mga senador. Ngayon, gusto na nilang amyendahan, ayaw na mga minority. Bakit? Dahil ang totoo, hindi pabor sa kanila ang panukalang iyon. Yun ang totoo. Pag ayaw nila, kung hindi pabor sa kanila, sila, iiyak sila, magwawild sila, magwo-walk out sila. Yun na nga ang nangyari kahapon. Hindi malaman-laman, bakit ayaw na nila ngayon? Ginawa nila Risa, Kiko, nung nakulong si Imelda. Sorry, Imelda na. Nadako may katulan. Nitong si Trillanes, nakulong si Trillanes, si Laila de Lima, nung nakulong siya dati, ayan, pinamyendahan din nila yan ni Risa Hentoveros at ni Kiko, sino pa ba yung mga senador na yon. Pero ngayon, parang ayaw na nila kasi nga,
hindi pabor sa kanila. Mga kabaday, nung Lunes, umiyak-iyak sila dahil ayaw nila yung video na ginawa ni Amy Marcos. Hapon naman, umiyak-iyak na naman sila. Hindi literal nga iyak ha, yung mga pikon ba? Yung pikon nagagalit, ganon, malakas ang boses, ganon. Ginadaan nila sa lakas ng boses, tapos nag-walk out pa sila. Kayo naman mga majority, pahingahin nyo naman yung mga minority. Hindi ba kayo naawa sa kanila? Yun na nga, gusto nila maibalik ang ang dignidad ng Senado na sila naman noon ang nagsira dahil sa mga investigasyon na hindi alam kung saan patungo yung investigasyon nila. Kaya nawala ng tiwala ang tao dahil din sa inyo. Tapos ngayon, kayo na ang minority, anong ginagawa nyo? Pa-walk out kayo, pagalit-galit kayo. Oh, ano nang tingin namin sa inyo? Mas malala. Ang linaw-linaw ng paliwanag ni Senator Dante Marcoleta, tapos nagalit itong si Tulfo. Ayan, kahit ano-ano na ang sinabi. Tapos ito naman si Zubiri, Mig Zubiri, nangyari sa'yo. Ayan, gusto mag-walk out, tapos nag-aya pa siya ng mga kasama na mag-walk out. Ayun, nag-walk out silang lahat. Mantakin mo, ikaw ay isang senador, tapos mag-walk out ka. Ang trabaho mo dyan ay magdebate. Debatihan nyo. Debate. Oh, ba't mag-walk out pag mapikon? Walang ganon. Hindi na kayo bata. Trabaho nyo yan. Magdebate kayo dyan kung sinong tama. Kung hindi magkaintindihan, magbotohan. Ganun. Tapos ngayon, mag-walk out kayo. Para na kayong kingkoy dyan. Drama ba? K-drama. Masahol pa kayo sa K-drama. Mas malala pa kayo sa K-drama. Ibalik natin ang dignidad, integridad ng Senado. Kayo lang naman sumira noon. Sisirain nyo pa na malala ngayon. Ano na, takip-takip na naman. Ganon. Gusto nyo makuha talaga ang majority. Kaya, nag-aano kayo, ginamit nyo na lahat. Kakagalit kayo as in. Pero, sa bagay, God is there, no? Andito ang Panginoon, mga kabaday. Kaya manalangin lang tayo, mga kabaday, na sana ay maging maganda na ang takbo ng Senado at matuloy na yung mga trabaho nila. Wala na sanang drama pa. Minority naman. Please naman. Maawa naman kayo sa taong bayan. Trabahoin niya ang trabaho niyo. Huwag na kayo magdrama-drama. Kung hindi pabor sa inyo, huwag na kayo magdrama. Manahimik na lang kayo. Ganoon talaga eh. At dito na nga mga kabaday, don't forget to subscribe my YouTube channel, Butterfly PH. Ciao!